tinawag din na kautusan ni Moses. Saan mababasa yan? Kaya tinatanong ko sa'yo, saan hinango? Ikalawang hari, 23:25. Akong sinasabi dyan. Kalawang hari, 23:25. Basahin natin, ha? Pag-ibig sa Diyos. Sige. 23. 25. Ay, sabi rito. At walang naging hari na gaya niya na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, at ng buong kaluluwa niya, at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moises. So, narinig mo? Yung palang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, tinawag palang kautusan ni Moses, kontrang-kontra ka dun. Tapos, sinagot mo rin namang sinusunod mo. Kasi nasa bagong tipan. Ang hindi mo alam, yung nandun sa bagong tipan, kinuha rin ni Kristo sa lumang tipan. Kasi ito, sasabihin ko sa iyo, ha, wala pang book ng New Testament noong panahon ni Kristo. Kaya ang pinaghahanguan nila ng kanilang aral, kaya nga kahit si Kristo laging nasusulat. Wala pang bagong tipan. Nasusulat. Wala pang 27 books ang New Testament. Kaibigan. At ito sasabihin ko sa iyo. Ang sabi mo, pinawi ang Sabato. Ito nga, pag-aralan mo yung backgrounder ng Book of Luke kung kailan ito sinulat. Ha? Matagal nang nakaakyat si Kristo. Approximately mga 30 years after na si Kristo ay nakakayat na sa langit. Pansinin mo yung sinabi ni Lucas, ha? Sa Kapitulo 23, patungkol sa sinasabi mong kautusan na wala na. Nang-ayon sa Lucas, o sige. Verse na. Ayan mo. 54, tuloy. At no'y araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan kung paano pagkakalagay ng bangkay. At sila'y nagsuwi at naghanda ng pabangot ng kwento, at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Tingnan mo, matagal nang patay si Kristo, 30 years ago, ang sabi ni Lucas, utos. Nagpahinga sila, araw ng Sabat, ayon sa utos. Kung ito'y hindi na kautusan at pinawi na ni Kristo, eh di sana sinabi ni Lucas, lalo't hindi naman ito Hudyo. Isang hintil ito. Pinawi na. Pinawi na. Yang utos na yan, utos noon na ngayon ay hindi na. Pero, ang sabi nga dito, sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at kung paano, wala na rin naman yatang sound, di ko nahawakan. Ininiga roon ang bangkay ni Jesus. Umuwi sila, pansinin nyo ha, umuwi sila 30 years after mapako si Kristo. Umuwi sila. At naganda sila ng pabango at ungkwento, pang-imbalsamo. Dahil sa inabot sila ng Sabat, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Nakita mo? Na kahit pala, matagal nang patay si Kristo at nabuhay ng mag-uli, si Lucas na sumulat ng aklat ng Lucas ay ano? Ano ang sabi ni Lucas? Nagpahinga sila ayon pa rin sa kautusan. Okay? Kaya makikita natin yung sinasabing pinawi, wala na. At eto eto. Gusto kong puntusan itong Romans 10:4 nang sabi dito, Christ is the end of the law. Dito na naman tayo. Sabi nila, si Kristo na daw ang alin. Ang katapusan ng kautusan, winakasan ni Kristo, kaya hindi ka na dapat sumunod. 3 minutes, logically, hindi ko nga alam, kung makatotohanan nga talaga itong, ewan ko lang, baka yun naman si Brad lang naman na nagre-reason out nito. Na dahil winakasan ni Kristo, si Brad nagsabi nito kanina, hindi na dapat sumunod. Ewan ko lang, kautusan ng kautusan, kung okay na sa inyo na patayin kayo ng inyong kapwa. Kung okay na sa samahan nyo na babastusin nyo ang inyong mga magulang. Kasi si Kristo na lang ang sumunod, winakasan na ni Kristo ang pagsunod niya. Kung okay na sa inyo ng asawa nyo, asawahin ang kapitbahay nyo. Kung okay na sa inyo na mga miyembro nyo ay puro sinungaling. Kung okay na, dali lang, tinayin time kung okay sa inyo ng inyong mga miyembro ay puro mapag-imbot. Ang inyong mga miyembro ay
ay basta-basta babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Ang inyong mga miyembro ay gagawa ng mga ribulto dahil winakasan na ito. Siguro ko logically hindi nyo tatanggapin yan kung kayo nasa katinuan pa ng ating mga pag-iisip. So dito ha, makikita natin na ang Sabat, partikular, ang aming topic, dinamay-damay na lang ang ibang kautosan, kaya yan tuloy, lalong nagkaka-ipit-ipit. Okay? So, yung Sabat, ulitin ko, ginawa para sa tao. Sa ikabubuti ng tao. Okay? At hindi ito nawala. Ang sabi nitong, sabi nitong, babasahin ko sa Hebreo 4:9, dito po sa saling the New Testament in today's English version. Okay? Ikaw na nga magbasa nito. 4:9. Yung English 4:9. Yung English niya. Sige. As it is, However, there still remains for Sandali. God's people It still remains for God's people. Kayo ba? Bayan ng Diyos. Tapos, rest like God's resting on the seventh day. may natitira. Kapahingahan. Time na. Itong araw. Okay? Okay. Yan na yung pangalawang paglalatag, ano? Okay. Roasted. Wala ko tayo sa 10 minutes. May ilang tanong lang dito. Saka minutes by minutes ulit yung aming tanungan. Okay, basta 10 minutes ang... 10 minutes, bahala kayo. Kung pwede i-shake the press. Dali lang. 5-5 sa squat. At pag lumabas ka magkas sa bodega mo. 5-6 na lang. Okay, handa na ang tatanungin, handa na magtatanong. Opo, ang oras nyo ay isa na. Sinabi po ninyo, Sino? Siya. kayo na nga lang. Sige. Kasi sa pinanong-trainer ninyo, ayan ninyo na. Sinabi po Kasi ninyo, baka sumali sila. alinsunod sa binabasa ninyo at pinapaliwanag na ang Sabat ay ginawa dahil sa tao. Yun naman ang sinabi ng Marcos 27. Yung bang tinutukoy na tao dito, lahat ba na tao? Anthropos nga eh. Human being nga eh. Hindi, sandali lang. Sa versikulo bang binasa mo dyan, nakarugtong ba yung lahat? Bakit mo nga kailangan basahin pa yung Hindi, lahat? kasi sinabi nyo kanina, ganito Dali lang, bayan mo siyang Sinabi nyo magtanong. kanina na ito ay para sa lahat ng tao. Sinundan ko lang yung Okay, argumento. sagot naman. Kaya nga, sa versikulong ginamit yung may nakabanggit ba dong lahat Okay, yun ng ang tao? tanong. Saan nyo mababasa? Tama Ang na. sabi doon, anthropos, human being. Mankind. Kaya yung lahat, sinabi ko, dahil obviously, talaga namang lahat. Yung salitang lahat, wala, letra por letra. Ayun. Pero yung human being, ewan ko lang kung di ka kasali. Unang-una, pinapahanap ko yung bersikulo sa'yo na nakabanggit ba sa bersikulong yan? Kasi doon yung tunganan ninyo, lahat, general ba yun? Sa salitang... Kayo nga nagdudugtong nang lang, tapos kami ngayon, lahat ayaw nyo magdugtong. sa Quiz lang tayo dyan. Walang Okay, lahat. next question. Para sa mga tao. Ano? Hindi para pala sa lahat. Hindi Ikaw nagsabing hindi para sa lahat. Kasi wala sa Kita mo, bersikulo. ang Wala sinabi, sa Biblia. sandali. Ang wala sa bersikulo, yung salitang lahat. Tama. Pero yung human being, unless na hindi ka human being, hindi ka nga kasali doon. Okay, next question. Basta walang lahat. Wala natin, walang lahat. Wala akong pakialam doon kung may lahat o ano. Basta human being yan. Okay, next Human being question. yan. Babalikan ko ulit yung Oo. kautusan sa Sabat. Next question. Ang Sabat ba ay nasa kautusan? Tablo po ba ay matin? Anong kautosan may inaano ba? Sa 10 utos, ayan ba yung sa Devarim? Yan ba yung sa Dekaremata? Alin ba? Sa 10 utos. Moral law. Kautusan. Oo. Kung sa kautusan ni Moses yung Sabat, sa Dali. kautusan pa, ulitin ko ha, kung ang Sabat ay nasa kautusan ni Moses, Dali, wala akong sinabi ang Sabat nasa kautosan ni Moses. Ikaw nagsabi niyan. di ba yung 10 utos ay inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses? Pero hindi siya tinawag na kautosan ni Moses. Basa. Hindi, kaya nga. Wala nga akong sinabi ng 10 utos Hindi, ito na po. na nandun ang Sabat, kautosan ni Moses. Ikaw lang nagsasabi nun. Ginaganap ninyo ang Sabat, sabi ninyo, di ba? Oo. Ngayon, balikan ko lang ang tanong ko. Kung ginaganap ninyo ang Sabat, ano ang penalty ng Sabat? Ang problema mo yung penalty. Oo. Ha? Problema yung penalty. Sagot. Maging miyembro ka at ikaw ang una kong papatayin kung yan ang gusto mo. Bakit ako mag-equal? Kasi
sandali lang. Penalty ang ano niya eh. Tanong ko ha. Excuse me, maliwanag ang tanong, ano yung penalty? Pasok Ang sa sabat. Kasi ganito, ang sabat, pag namulot ka ng kahoy, babatuhin ka. Civil law nila yon. Pero sa amin, wala naman kaming miyembro nakikitang namumulot ng sabat, ng kahoy pag sabat eh. Kaya babatuhin namin. Paano Pag po ito, yan? Okay, Sinungaling dali ka? lang. sandali. Tapusin niya. Since na ikaw ang nakakita, ikaw ang bumato kung gusto mo. Kaya nga, Di ba? ito na, sige na. Wala. Ito na. Ang penalty ng sabat, sabi ninyo, linsunod sa kautusan, papatayin. Alin ba doon? Alin bang, ano bang paglabag sa paggawa? Sandali lang, ito lang tanong ko. Ano ba yung penalty ng sabat? Penalty lang ang tinatanong ko. Penalty? Depende nga sa kasalanan mo. Doon sa sabat, ano yung kakibat na penalty? Ano nga lang paglabag sa sabat ang gusto mong makita? Yung paglabag na lahat, kung linabag mo Ay, ang sabat. nilalahat mo. Wala naman. Halimbawa. Sabat lang, sabat. O pag sabat, kinakailangan. Pag biyernes, sarado ang tindahan mo. Yun, okay. Pag hindi naman sarado, walang sinabi pag di nagsarado, papatayin. Kaya tinatanong kita, Kaya alin nga. ba doon? Nilalahat mo eh. Maging Kaya nga specific tanong ko. ka nang makita ko. Sakto, ito ang tanong. Sige. Yung bang Alin? batas sa sabat ay yung bang penalty ng sabat. Alin na namang penalty? Alin na naman nga? Yung Hindi sa sabat ito, specific. babasahin ko ha. Brother Benre, i-reconstruct mo yung tanong mo. Kaya nga, ito. Ito ang tinatanong ko. Sandali lang. Ito bang versikulo ng 35 ng Exodo Basahin mo. na ikapitong araw ay sabat sa Panginoon inyong Diyos ipangilin. Ang penalty ba dito ay pinapatupad ninyo? Alin nga alin nga ang dapat patayin diyan na sinasabi penalty? Ano bang penalty ang ano mo diyan? Ano magbanggit ka ng specific na kasalanan Halimbawa na, example ko, ako na halimbawa, pag hindi ka sumamba sa araw ng Sabat, pinapatupad ba ninyo ang batas? Ay, alam mo, kahit nasa bahay kami, pwede kami sumamba pag araw ng Sabat. Kaya salitang worship sa amin, hindi mo kinakailangan pumunta ng simbahan. Tanong, sa panahon ba ng mga Israelita, kasi kinakapit ninyo yung batas ng Israelita, di ba? Alin ba hindi na? Inilalahat mo kasi. Masyado Hindi, yung Sabat generalize lang, mo, hindi no? lahat yung sa Sabat. Batas ng Israelita, anuhin mo. Ay, hindi Batas mo ng specific. Sabat sa mga Israelita. Ito, batas ng Sabat sa mga Israelita. Narinig mo ba na pinakapit namin yung mga penalty ng batas ng Sabat sa mga Israelita? Pinapaliwanag po ninyo kanina, Wala akong sinabi na ang mga penalty ng mga batas sa Israelita sa Sabat ay aming pinatutupad. Ikaw lang naman nagsabi. I-reconstruct yung tanong para... Ikaw lang nagsasabi nun. Narinig mo. Okay, tanong. Ano ulit? kaya ko po sinasabi yun. Di ikaw ang nagsabi. Kasi tinatanong ko yun sa inyo. Ang tanong ko Oh. nga ganito. Di ba ginaganap, sabi ninyo, ginaganap ninyo yung kautusan ng sa Hindi lang mga Israelita ang dapat tumupad. Pati nga hayop. Sabi mo, buti pa yung hayop. Tagay ba lupa? Question? Ito ba ay nagkaroon ng pagbabago? Hindi. Pagbabago saan? Sa sampung, sa kautusan Saan? yun. Saan? Sa kautusan yun. Dito sa Exodus 20, walang pagbabago ito. Wala dito ang penalty. Wala dito ang penalty. Basahin mo dito sa Exodus 20, may penalty. Ito ba ay nasunod ng mga Israelita? Alin? Yung sampung... Hindi natin pinag-uusapan dito kung nasunod nila o hindi. Oo nga, kasi tinatanong Ang pinag-uusapan natin dito kung utos ba ito o hindi. Regardless kung masunod nila o hindi. Utos yan. Ang tanong ko lang, ito ba ay nasunod ng mga Israelita? May sumusunod, may hindi. May sumusunod, may hindi. Oo. Pero sa kabuuhan ba ng mga Israelita, nasunod ba? Paano nga masusunod ng buo kay mayroon ngang nasunod na hindi? Ibahin ang tanong sapagkat masagot na yung tanong. Tanong. Nung sinabi ng Diyos na paglilikatin niya ang Sabat, ito ba yung may babasa? Paglilikatin, alam ko nang babasahin mo. Nung sinabi ba ng Diyos na aking paglilikatin ang Sabat, ito ba yung nalika? Ay, talaga naman po. O ito ba ay paglilikatin? Okay, Tama. time is up. Okay. Okay. May question ka? Time na? Time na. Okay, dyan natapos ang pangalawang paglalatag at pangalawang pagtatanong. Conclusion na tayo, ano? Okay. Conclusion na ba? Ay, o pala, maglalatag pa kami. Sila pata. Ay, sila pa? Second. Kasi kami last time ay... Kasi una sila, sumunod sila, tapos tinanong ulit. Hindi, tama. Hindi, no. Dito ang nauna ngayon. Hindi, kami nauna eh. Pero matip kami. Pero matip kami. Kaya pangalawang stand pa lang nila. Ay, nga pala pangalawang ay kasi. Second stand. Salamat sa pagpapalala.
magandang aksyon. Kaya, dali lang ha, para sa pangalawang paglalatag, 15 minutos. Okay, ang oras mo ay nag-umpisa na. Ayon po sa ating pinatutunayan na po dito kanina, pinatutunayan na po namin na ang Sabat nga po na ito ay nagkaroon na po ng pagbabago. Bakit? Ulitin ko po ang argumento ko. Kaya po nagkaroon ng pagbabago na sa Sabat sapagkat ito po ay napaloob sa batas ng mga Israelita. Napapaloob po ito sa batas ng mga Israelita. Kaya nagkaroon po ito ng pagbabago. Nung nagkaroon ba ng pagbabago, nabago ba ito? Natural, nabago. Kaya nga po, sinabi ng Diyos, ito, baka hindi natin alam yung mga propesya na magkaroon ng pagbabago. Ito, babasahin ko muna. Aklat ng Jeremias. Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambayanan ni Israel at sa sambayanan ni Juda. Hindi ayon sa ipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na kinuha ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa Ehipto, sa aking tipan na aking sinira, at ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Yung tipan na tinutukoy po dito na ibinigay niya nung sila po ay naglalakbay sa ilang. 31 ano yan? 31 ng Jeremiah. Dito pa lang, nagkaroon na po ng paghuhula na sinabi ng Diyos, magkakaroon po ng pagbabago sa kanyang tipan. At ang Diyos mismo, sabi niya, eto, babasahin ko, aklat ng Hosea Kapitulo 2, versikulo 11. Akin din naman paglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang mga sabat, at lahat ng takdang kapulungan. Aking paglilikatin ang mga sabat. Sa lumang tipan maraming sabat. May weekly sabat, yun yung weekly sabat na napapaloob doon sa 10 Commandments. Paglilikatin mga sabat. Ngayon, kung ipipilit mo pa rin, 2:11 po, nagkaroon po ng pagbabago. Bakit nagkaroon ng pagbabago? Sapagkat sa bagong tipan, merong utos at utos na ni Kristo. Utos na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya namin po pinupunto dito na ang Sabat ay napapaloob sa kautusan ni Moses. Sapagkat nung inutos at ibinigay ito ng Diyos, kanino niya ibinigay, saan niya ibinigay, sa anong panahon ibinigay? Sa panahon ng mga Israelita, sa bayang Israel, hindi sa mga taga-Ehipto, hindi sa kanino man, sa mga Israelita. Ulitin ko po hindi nga ito naganap ng mga Israelita. Bakit? Mabigat ang batas dito. Ano ang batas dito? Ang sino mang sumuway sa araw na yan, papatay. Kaya nga, tinatanong ko siya kanina, kung ginaganap po ba ninyo ang kautusan at batas dito sa Sabat? Sabi nila, ang Sabat ginaganap natin. Ngayon, kung ginaganap ninyo ang kautusan ng Sabat, ang penalty hindi nyo ginaganap, anong klaseng kautusan nyo? Anong klaseng kautusan tapos walang parusang kaakibat? Inalis yung penalty tapos yung law ay nananatili. Mga kapatid, kaya po, ang Sabat na ito, tandaan po natin kung bakit ito binago. Dahil mabigat ang utos dito at ang penalty dito. Yan. Mabigat po ito. At hindi na po araw ng Sabado. Kung ano man yung naayon sa bagong tipan. Kailan sinamba si Kristo ng mga alagad? Ito po, baka hindi po nila ito nababasa. Basahin ko po sa inyo Aklat ng Mateo Kapitulo 28, versikulo 9. Itaas ko muna sa 1. Nang pagtatapos ng araw ng Sabat,
Alam nyo ba kung kailan yung nagtatapos yung araw ng Sabat? Ang oras sa Israel is 6 to 6. Nagtapos na ang araw ng Sabat. Ngayon, sa 9, at sinalubong siya at nagalakad siya sinamba. Kung itutuloy po natin yan doon sa unang muna, nagkaroon ng at sa unang araw ng sanglinggo ay